Yan. Gaganda naman ang mga ngiti ng mga kapatid ko sa Lord. Yan. So, before we start, I would like to share a quick word of God lang. So, etong Hebrews 13 verse 8, it says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tapos parang sabi ko, ay kinilig ako. Kasi parang it's a good reminder to us as Christian na even the world is changing. Marami mang mga uncertainties sa life natin. But God's goodness and promises will never change. Amen? Na tapat si Lord sa lahat ng panahon. Mahal niya tayo, hindi nagbabago yon. And yung power niya, di ba, talagang may ginagawa siya sa buhay natin kahit di man natin nakikita. Parang this verse gives me a sense of comfort and stability na kahit anong mangyari, kahit nasa anong sitwasyon ako, alam ko, ma-overcome ko yon at mananalo ko because I have God. Amen. Amen. So now, let's pray. Heavenly Father, thank you for today that you've given us a new day, new life, and a new beginning. Thank you for reminding us, even if the world is changing, your love, your goodness, your faithfulness, Lord, will never change. And all your promises, oh God, will happen, oh God, in each one of us, oh God. And Lord, I pray that you continuously giving us, Lord God, peace, protection, provision, oh God, throughout this week, oh God. And thank you, Lord, for another day, oh God, that we're gonna worship you, oh God. We're gonna praise your name, oh God. Lord, you deserve all the praise and worship, oh God. And Lord, we are grateful, oh God, because we're gonna be used by you today, oh God. And Lord, bless this service, oh God. As you see, Lord God, ang mga nagmamahal sa'yo, Lord God, ay talagang, Lord, excited ng magpuri at magpasalamat sa'yo, Lord God. Na, Lord, your presence, oh God, is gonna be filled in this place, oh God. Your love, Lord God, will overflow in this place, oh God. Everyone, Lord, na nandito, Lord God, through on-site, oh God, or online, Lord God, we're gonna feel your love, your peace, oh God. And Lord, hindi matatapos ang service na hindi kami mapupuno ng pagmamahal mo, ng pagpapala mo, Lord God. And Lord God, we know, Lord God, that tomorrow, when we get back, Lord God, to our life, oh God, Lord, may mga magiging kakaiba kami. Because, Lord God, na-power up kami, Lord God, ng salita mo, ng presensya mo, God. Lord, maraming salamat, God. Bless this service, oh God. And may your presence and your spirit be with us today, oh God. In Jesus' name, amen. Pwede bang sumigaw ng I love you, Lord? Yeah. Yun, pwede ba tayong tumayo lahat? Yan. Sabihin mo naman sa katabi mo, the Lord is pleased with your yes today. The Lord is pleased with your yes today. Ayan. Handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Hindi pa sila. Handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Isa pa from the top. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness.
yes, yes, Lord. Sige, one more time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oppressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise
on, sing it softly to God. Lika'y luluwalhatiin Can we lift our hands to God? Hallelujah, Father. Lord, right now, God, Lord, we surrender every heart to you, God. May you touch every heart in this place, God. Lord, we come before you, Lord God, na meron kaming kanya-kanyang pinagdadaanan, Panginoon, sa pamilya namin, sa pag-aaral namin, sa mga trabaho namin, God. But right now, God, we lay it down at your feet. We surrender them to you, God. And we want to focus our eyes, our hearts, Lord God, our ears to you, God, sa mga oras na to, Panginoon. Walang ibang mahalaga ngayon, kundi ikaw, God. Walang ibang mahalaga sa amin sa mga oras na to. Keep our eyes focused on you, God. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At gawin mo good soil, God. Matabang lupa yung puso ng bawat isa sa amin, God. Na bawat salita mo, Panginoon, bawat salita mo na matatanim sa puso namin ay mamumunga sa mga buhay namin, God. Ng kagalingan, ng kapangyarihan mo, ng pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat, God. Maraming salamat sa mga biyaya mo, sa pamilya na pinagkaloob mo, sa simbahang ito, Panginoon. Maraming salamat, God. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. At hindi ka nagbabago, Panginoon. Dumaan man yung mahabang panahon, nakaupo ka pa rin sa trono. Ikaw pa rin ang Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin ng tapat. Maraming salamat, God. Thank you, God. Pwede bang kantahin natin ulit yung chorus? Aming Diyos, ang
glory, God. All the praises belongs to you, Father. Thank you, Jesus. Come on, can we thank God right now? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Yan. Yan. Makakaupo muna po tayo. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. I-testify ko lang yung nangyari noong natin, team retreat. Sobrang talagang nagkaroon ako ng breakthrough. Yung soul ko nagkaroon ng breakthrough noong team retreat. Kasi alam mo, pagpunta ko doon, akala ko magluluto lang ako. Akala ko dami tayong mga activities. Yung palaga, napaka-relaxing talaga. Sobrang talagang real rest ang nangyayari sa akin. So, kahit kami yung nagluto ng hapunan, pero ang mga time na doon ako talagang may ginagawa ang Lord sa buhay ko. Kasi alam mo ba, busy kunwari, pero napapagod talaga ako. Ang kapaguran ko talaga sobrang nakakasawa. Pero may tinuro sa akin si Lord doon sa retreat natin. Kasalamat sa Panginoon na nakasama ako sa retreat na yon. Sobrang binago ng Lord ang aking buhay, ang aking espiritu. Bumalik yung init ng aking pagmamahal sa Panginoon. Nandiyan pa yung pagmamahal pero kulang sa init kasi napapagod lang ako sa mga ginagawa ko pero parang walang saysay. Hindi kumpleto yung presence ng Lord sa buhay ko. Kaya nung nandun tayo sa retreat, talagang sa first day pa lang, sobrang relax lang ako. Nung pagdating doon, relax lang. Pagdating doon sa gabi, yung message doon, simple lang rin, pero may tama sa akin. Sobrang natutuwa ako kay Lord dahil talagang inayos niya yung buhay ko. Dahil yung tunay na pahinga, naranasan ko doon sa retreat na yon. Yung first day, ayun, relax na relax, nagluto ng hapunan, kwentuhan, pero mayroong aral nung gabi na yon. Kinabukasan, second day, sobrang grabing ginagawa ng Lord. Nagkaroon tayo ng anointing of oil. Yung anointing of oil talagang napukaw yung aking kaluluwa. Parang sinabi ng Lord, ngayon mararanasan mo kung gaano kabangis ang Lord sa buhay mo. Kaya nung yung nag-anointing of oil ka tayo, talagang sobrang, ano ba yon? Hindi ko maintindihan na talagang mayroong something na nangyayari sa puso ko, sa kaisipan ko. Dahil sa sobrang kapaguran ko, grabe, parang ang sinabi ng Lord, wala ka kasi, hindi ka kasi hindi ka naayon sa gusto ko. Ginagawa mo yung gusto mo. Nagmamadali ka, parang ganon. Pero nung lesson natin, nung araw na yon, yung sa Matthew 11, ayan, sinabi dito, are you tired, worn out of religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take the real rest. Walk with me and work with me. And watch how I do it. So yung tinuturo ng Lord, meron siyang kasunod na sinabi na you have to walk with unforced rhythm of grace. Sabi ko, Lord, unforced rhythm, ano ba yon? Wala pala ako sa tono. Wala ako sa kompas. Wala ako sa plano ng Lord. Gawa lang ako ng gawa, pero wala sa plano ng Lord. Kaya nagbibisi-bisihan lang talaga pala ako. Akala ko, masaya na, gano'n ako kabisi, hindi na sa yung oras ko, pero sabi ng Lord, with a walk, with unforced rhythm of grace, hinay-hinay lang pala. Hinay-hinay, pero may dating. Dahil kasama mo si Lord. Hindi ka napapagod, nag-enjoy ka lang sa buhay mo.
Kaya yung natutunan ko, nang sa last day, grabe si Lord. Napukaw lahat ang laman ng puso ko. Bumalik sa akin yung init, bumalik sa akin yung apoy sa puso ko, na sabi ko sa sarili ko, sabi ng kaluluwa ko, we have to walk with the Lord. Gagawin natin yung gusto ng Lord sa buhay natin para tayo makapahinga. So, mayroong mga time nga gumagalaw ka para kay Lord. Parang nakakapagod isipin. Pero pag ang gusto pala ng Lord gagawin natin, talagang kumpas lang tayo sa gusto ng Lord. Susunod lang tayo sa gusto ng Lord. Mayroong kapahingahan, mayroong freedom, mayroong gaan yung buhay natin. Hindi ka napipressure. Amen? Kaya sa retreat na yon talagang sobrang nagpasalamat ako na nakasama po ako doon. Grabe si Lord talaga. Kaya bumalik sa akin yung init ng paglapit sa Kanya. After nang isinurrender ko lahat ng buhay ko noong unang gabi, naramdaman ko talaga kung paano niya ako pinatawad. Nung huminga ako ng tawad, nagpapalinis ako sa Kanyang banal na dugo. Na-refresh lahat sa akin. Kaya sabi ko, Lord, thank you talaga. Napakabuti mo. Napakabuti ng ating Diyos. Dahil ang kahilingan mo, ang gusto kasi ng Lord, mapayos yung buhay natin. Kasi ang Diyos ay mabuti, gusto niya mga anak niya ay mabuti din. Amen? So yun po, natutunan ko doon na we have to walk with the Lord. Huwag tayong humiwalay sa Panginoon dahil sa Kanya, nandoon ang lahat ng kasagutan ng ating pangangailangan kung paano tayo mabubuhay. Huwag magmamadali, huwag natin pangunahan ang Diyos. Amen? So yun po, dahil natanggap ko uli, parang nabago lahat ang sa puso ko. Tighter ako talaga, nagbibigay kay Lord. Pero sa oras na ito, nabago din natin ang ating mga buhay. Magpapabago tayo kay Lord dahil si Lord talaga nagtatransform ng mga puso ng mga tao na gustong magbago. Yan ang hinahanap ng Lord sa mga tao. Magbago at sumunod. Hindi lang magbago sa salita, kundi sa gawa. Kaya sa oras na ito, oras na ng ating pagbibigay. Ang lahat ng mayroon tayo ay hindi atin. Ang lahat ng mayroon tayong, anumang mayroon tayo sa buhay natin, kay Lord yun lahat ng gagaling. May hinihiling lang si Lord sa atin na magbigay sulit tayo sa Kanya, ang para sa Kanya. Huwag nating pipigilin ang sarili natin kung paano natin ihahandugan ng Lord. Amen po. So sa oras na ito, pakihanda na lang ng ating mga tithes and offering. Ang naniniwala ako na si Lord ay gumagalaw sa ating mga buhay. Si Lord ay nag-antay lang sa ating paglapit sa Kanya. Hindi po siya yung Diyos na namimilit. Hindi din siya ang Diyos na nagko-convict sa atin, kundi siya ang Diyos na nagpapatawad. Siya ang Diyos ay maraming grasya talaga na ibinigay sa atin. Amen po. Prepare po natin ating mga offering. Okay po. Pray. Let's pray. Lord God, maraming salamat Panginoon sa oras na ito, Lord. Salamat, O Lord, na binago mo ang aking puso, Panginoon. Binago mo, O Diyos, ang apoy, Panginoon. Ang apoy sa pagdulog ko sa iyo, Panginoon, O God. Ang apoy na uhaw palagi, ang puso na uhaw palagi sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na sa aming pag-surrender sa iyo, Panginoon, O God. Tanggapin mo rin po, Lord, ang aming tithes and offering, Panginoon, O God. Magkano bang halaga nito, Lord, hindi ka nakatingin sa halaga, Panginoon. Kundi nakatingin ka, Panginoon, sa puso, Panginoon. Kung gaano kami kagalak, Panginoon, nagbibigay sa iyo, Lord God. Dahil, Panginoon, ang pagbibigay namin sa iyo, sulit sa iyo, ang para sa iyo, Lord God, ay tanda, Panginoon, na aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kulang na kulang pa nga ito, Lord, sa mga binigay mo sa amin, Lord God. Pero we cannot outgive you, Panginoon. Pero ito po ang aming nakayanan, Panginoon. Tanggapin niyo po ito, Panginoon, na may galak sa aming puso, Panginoon, O God. Salamat, Lord. Pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
Ayan, so offering buckets will be passed. Meron din po tayong online giving through our East West Bank account. Dito po, naka-flash sa ating mga screen. Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. So what's up, Unbound? So happy na makasama po ang bawat isa sa atin today. And ngayon pong Sunday and every Sunday, ito po yung quick segment lang ng ating pong service, no, na malalaman natin kung ano nga ba yung nangyayari po sa ating church. So pwede po bang sabihan niyo ako dito sa tatawagin natin na segment na to. 1, 2, 3, go! What's up, Unbound? Amen. Ayan, so first up, ang ating pong Sit First midweek gathering. So together with House of Open Doors, every Wednesday po ito, 8 o'clock ng gabi via Zoom. Ito po yung time natin just to slow down, have a rest sa buong linggo na tayo po ay napagod sa ating mga pagtatrabaho, pag-aaral. Ito po ay magsasama-sama tayo upang manalangin, pag-usapan po ang word ni Lord. And syempre makapagpahinga po tayo together sa presence ni Lord. So we hope guys na makasama po namin kayo doon. It's such a restful day na pwede po nating maranasan ng magkakasama bilang isa pong simbahan. So, abangan po natin yan. Isasend na lang po ang ating Zoom link sa ating UCC group chat. And if hindi pa po kayo kasama sa ating pong UCC GC, ayan, so you can approach any of us here, any of our leaders, or yung nag-invite po sa inyo to add you up sa ating pong UCC GC. Amen. And then next is our Kingdom Builders. So marami pong salamat once again sa mga nagpa-partner, nagtatanim sa ating pong Kingdom Builders. Tuloy-tuloy po ang vision ng Unbound dahil po meron tayong puso na gusto talagang i-build ang ating simbahan at ma-bless pa po ang marami pang mga tao, maabot pa ang marami pang mga kabataan para sa Panginoon. Amen? So kung gusto nyo pong malaman kung paano kayo mai-involve dito or kung paano kayo makakapagbigay ng inyong suporta, pwede nyo rin po kaming i-approach, i-message kami anytime na gusto nyo pong mag-join sa ating pong Kingdom Builders. And then we also have every month our CFAM. This is our community family as a church. So dito po sa Unbound, hindi tayo mag-isa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka mag-isa. Amen? Lumalago po tayo bilang isang pamilya. So if wala ka pang CFAM, sino po dito yung may CFAM na? Ayan. Wala? Sino yung may CFAM dyan? So, nakita nyo yung mga hindi nakataas ng kamay, wala pa silang CFAM. So, tayo po ay sumama sa isang CFAM and we would love to help you find your people. We would love to help you find those friends, brothers and sisters in Christ na makakasama nyo sa journey nyo, matulungan kayo kung paano pa tayo mas lumalim, magpatuloy sa ating pong pagpapalago sa Panginoon. So, meron po tayo sa ating mga tagig-youth. Sino yung mga tagig-youth dyan? Meron po tayo para sa mga senior, na mga women and men po natin. Meron din sa mga young pro na women and sa mga may asawa na, may mga anak na. So, bawat isa po, any status na meron ka, meron tayong CFAM para sa'yo. So, wag po tayong mahiya na mag-join. Gaganapin po natin yung mga CFAM gatherings natin once a month. Tayo po ay magsasama-sama once a month. And syempre, tuloy-tuloy ang ating pong pag-connect sa bawat isa para matulungan ang bawat isa. So may lugar po para sa atin. And para naman po sa ating mga ministry, sino dito yung nabibless ka sa ating mga naggagandahan, nagagapuhang nagsaserve dito po sa Unbound City Church. Amen? So serve with us. Kung nararamdaman mo na tinatawag ka na ni Lord, kung ready ka na mag-step up, mag-step in to build, kasama po ang bawat isa sa amin, sa ating mga ministry teams, huwag po tayong mahiya to approach any one of us para po sumali sa ating worship band, sa ating media crew, sa ating pong hospitality team. Yung mga nag-greet po sa atin, nag-welcome po sa atin dito po sa church. And also, syempre po sa ating mga kids, we have our Kingdom Kids
para po sa pagsaserve sa mga little ones po natin every Sunday. So, don't worry if you feel na hindi ka pa ready or feeling mo hindi ka pa prepared to do this dahil tutulungan ka namin, i-guide ka namin kung paano mo to pwedeng gawin. Kasama po ang bawat isa and syempre kasama o sa tulong ni Lord. So, that is it for What's Up Unbound for this week. So, marami pong salamat, Church, sa inyong pagmamahal sa Panginoon and pagsaserve sa ating pong simbahan. Come on, palakpakan po natin si Lord as we welcome our pastor who will share the Word of God today. Thank you, Lord. Thank you, Ma'am Karen. Kala ko si Karen Davila yun. Paos na paos. Pwede po tayong tumayo po sa oras po na ito. Come on, let's just stand up. And sa pagtayo po natin, today is actually our Testimony Sunday. Okay? So later on in our preaching, may magte-testify dalawa. Wow! Praise God. Ako lang yung excited. Tatlo lang kami excited. Sino excited po for a sharing of testimony? Alam mo, napakaganda po na pagkakataon when we are sharing testimonies because it tells us na if it can happen to them, it can happen to us. Yung ginagawa ng Lord sa buhay nila, pwede rin gawin ng Lord sa buhay po natin. But we're gonna spend just 1 minute to go around. Baka meron dyan na hindi mo pa kilala para makilala mo sila. Okay? And just greet them. Tell them, you look good today. I'm happy that you're here. Come on, let's just go around. Tell them, kamusta ka naman ng bagyo? Buti hindi ka, ayan. Buti okay ka pa. Ayan. Alright, so, wow. So, para po sa mga first time natin, sino yung mga first time na nandito? Palapakan naman natin sila. Later on, after ng service, we have something for you para sa mga first time. Yan. It's just so good to have you guys here today sa ating pong service. Habang nakatayo po tayo, we're just gonna read the Word of God. And let's just prepare our hearts for what God's gonna speak sa bawat sa po sa atin. It will be posted on the screen. Huwag tanggalin mo na yan. Huwag na yan. Okay. Psalm 23. Andyan na ba? Ayan. And if we can just read it together. 1, 2, 3, go. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po'y manalangin sa oras po na ito. Panginoon, maraming pong salamat na iyong pong salita ay buhay at buhay. We thank you, God, that your word is living and active. Teach us today, speak sa bawat isa po sa atin, and let your Holy Spirit convict us. Holy Spirit, move in our midst. Maaring sa iba po sa amin, narinig na namin ang mga verses po na ito, or maybe we have read them. But unfold, Lord, reveal to us what you want to teach us today. We want to listen to your voice. We want to hear you speak to our lives, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord. Come on. Let's praise God today. Yun, no? So, sobrang lakas. Lakas na naman natin. Kung palapakan natin si Lord. God is so good. God is so good. Makakaupo na po kayo. Yan. Pakabahin pa natin lalo yung magte-testify, no? Patagalin natin ng konti. So, alam po, but it's so good to testify. I believe for every single believer, every Christian should know how to testify. It's important na bawat isa sa atin, we can share the goodness of God. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. God is so good. And if He is so good, we should be able to share yung goodness na yun. Dapat tayo mismo po ang nakakapagbahagi ng goodness na yun ng Lord. Kanina sa verse na binasa po natin, we find that
our God, Jesus, is a good shepherd. In everything that God does, He's like a shepherd to us. Gina-guide ka, sinasamahan ka, feeds you, goes with you, leads you. This is what our Father does to us. The good Father. Sabi sa Bible, the good Father gave even His only Son for us. That's a good God. That's a good Father right there. The Son, Jesus Christ, He gave His life para sa bawat isa sa atin. He died on the cross to save us. He was the lamb that was slain. The Son of God. And the Holy Spirit going with us, leading us. Isa lang po ang ating pong Diyos, one God. In three persons, but is one God. And in all of that, buhay po sa Kanya, pinapakita niya sa atin that He is a good God. He is a good shepherd. Sabihin nga po natin, good shepherd. Parang alam niyo lang, good shepherd, yung galing sa Baguio, no? Sarap yun, yung ube. Good shepherd, He is the good shepherd. And sabi sa John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. That is a good shepherd. Today, mga kapatid, no, pastors are also called shepherds. But sometimes what we see in the church is yung pastor ang naka-highlight, yung leader ang naka-highlight, but really, the good shepherd, a good pastor lays down his life. That's how God set an example sa kung paano ba yung shepherd. Good shepherd lays down his life for the sheep. Sa Isaiah 10 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers them, the lambs in His arms, and carries them close to His heart. God is able to carry us. Saan daw niya tayo dinadala? Binubuhat niya tayo, nilalapit sa puso niya. He wants us close to His heart. As the people of God, nais po ng Diyos na ito ang mas hinahanap natin sa Kanya. Hindi lang po ang kamay niya, hindi lang po ang kapangyarihan niya, but we are seeking His heart. Sabi nga po natin, seek His heart. If you will let God carry you, He will let you hear His heartbeat. If you let God carry you, ang tanong, sino ba nagkikarry sa iyo ngayon? Sino nagdadala sa iyo ngayon? If we let God carry us, we will hear the beat of His heart. Why? Because He carries us close to His heart. Amen? Na-experience mo na ba yun? Di ba, pinapakinggan mo yung tibok ng puso ng, sa mga magulang, sa anak mo, di ba? O kaya yung anak mo, pinapakinggan yung heartbeat mo. Si Banner, yung anak po namin, gusto niya pong ginagawa yun. Just, hear my heartbeat. and I love it if we are believers, followers of Christ, that we want to hear the heartbeat of God. Gusto mo bang marinig yung tunog ng puso ng Diyos? Sabi po dito, as a good shepherd, because He's a good shepherd to us, He is able to what? He's able to supply all our needs. Sabi doon sa verse kanina, sa unang-una, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Ibig sabihin, sa Tagalog, wala ka nang gugustuhin. Wala ka nang iba pang gugustuhin. Sabi mo sa katabi mo, what do you want? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong gugustuhin pang iba. I just want Him. When I am in God, and God is my life, not just in my life, sabi po dito, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Lahat ng needs will be supplied. Whether that's a physical need, emotional need, a mental need, a physical need, ano man pong need sa buhay po natin, our God is able to supply. That's why sabi sa atin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ano pa po ang tinuturo po sa atin sa Psalm 23? That means if God is our shepherd, He is more than enough for us. Amen? Bigyan po natin, more than enough. More than enough. Di ka na maghahanap. More than enough.
And in verse 2, sabi po dito, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Nakaka-relax po ba kapag ka nasa damuhan, di ba? Sa mga taga-Tagig, nakatambay na ba kayo sa Arca South? Di ba? Yes, parang, na-imagine niyo pa lang yung Arca South, parang gusto ko nang mahiga sa damuhan agad. Di ba? Ang sarap, nakatambay lang kayo, pwede kayong maglatag doon, iba, kahit wala nang latag, di ba? Tapos meron kang lata, tapos nabalimos pala. Pero, di ba, ang sarap lang yung mag-relax sa damuhan, o kaya sa dalampasigan, di ba? There are certain places na pag nandun ka, nakaka-relax. May mga lugar na pag pinuntahan mo, yung idea pa lang of going there na i-excite ka na. Ano yan para sa'yo? Is that the beach? Is that green pastures na parang yung sa pack ng gatas? Di ba yung kinakainan ng baka? Ganun ba yung gusto mo? Green pastures? Ano ba yung nagpaparelax sa atin? Sabi po dito, He makes me to lie down in green pastures. He makes you rest. Sabi nga po natin, rest. Ang ganda ng verse kanina, yung shinare po ni Mama about sa Matthew 11 verse 28, na binibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. At sabi doon, unforced rhythms of grace. Hindi ka pinipuwersa ng Diyos. Hindi ka na kailangan puwersahin kung nakasurrender ka na. Tama po ba? If you are fully surrendered to God, then wala nang laban na magaganap. Wala nang struggle. Wala struggle. Hindi mo na kailangan, di ba, wala nang wrestling. Tapos na yung laban. Bakit? Kasi nag-surrender ka na. And if we are surrendered, He is able to, sabi dito, He makes me to lie down in green pastures. Ihinihiga kanya doon sa damuhan in these green pastures, to let you rest. And He leads me beside still waters. And this is where, ano po ginagawa ng Lord sa atin dito? Sa Mark 6 verse 31, there's an invitation si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Marami po sa atin, ito talaga yung kailangan natin sa panahon na to. Ngarag na ngarag tayo, malapit na matapos yung taon, dami ko kailangan habulin, ang dami ko kailangan ipasa, yung quota ko wala pa, yung number na gusto kong clients, di ko pa na-reach, kailangan ko mag-grind, kailangan ko mag-work, and all of this. Tapos sasabihin natin, tsaka na lang ako magpapahinga, feeling ko hindi ko pa deserve mag-rest. I don't know about you, pero yung iba sa atin, ganun po yung idea natin of rest. Mag-rest lang ako pag deserve ko na mag-rest. But the right thing to do is, yung kapahingahan po ay kasama sa programa. Hindi po yung kapahingahan natin ay sa dulo na lang, ay yung rest ay reward. Hindi po. Yung rest po ay parte ng proseso. Naintindihan po ba natin yan? Kaya minsan ganito, di ba? Dapat nagpapahinga, di nagpapahinga, sisipot tuloy. Di ba? Humihina tuloy yung katawan. Ako to eh. Yung pagod ka na, tapos nag-run ka pa nung umaga. Ewan ko ba sa aming mag-asawa? Di ba? Tumakbo pa kami kanina sa may parkal. No? Pagod ka na. Nagsa-sign up ka pa sa mga fun-run. Pero alam niyo ba mga kapatid, no? I mean, fitness is one of our goals. We really want to be healthy and fit, especially sa mga anak po namin. Ang hirap po na pag magulang ka tapos hindi ka healthy. Ang hirap maghabol ng anak. Hinihingal ka kagad. Ang hirap magkarga ng mga bata. So it's really one thing na gusto namin maging fit and healthy din po kami. But at the same time, minsan, nakakaligtaan natin yung tamang pagpapahinga. Kailangan maitama po ito. Kailangan po mailagay natin ito sa parte ng proseso ng ating po mga buhay. At hindi lamang po ito resulta or reward because you've done such a hard work, then you can rest. Hindi po. Para magkaroon ka ng fruitful na work, kailangan meron ka ding meaningful na rest. Wow. For us to have a fruitful result, a fruitful work, you must have a meaningful rest. Ano yung rest na minsan hindi meaningful?
Yung natulog ka naman, pero pagising mo, pagod ka pa rin. Parang hindi naman ako nakapagpahinga talaga. Na-experience na po ba yun? Yung paggising mo, ang haba ng tulog mo, pero parang kang puyat. Kasi ang ginawa mo, gising ka ng 3 araw, natulog ka ng 1 araw. Binawi mo lang. Hindi po yan nababawi ng ganun. Hindi po tayo nilikha ng ganun. So, ito rin po, no, napakaganda. I've been watching this vlog, yung mag-asawa po, si Anthony Pangilinan at si Marcel Pangilinan. Isa sa testimony nila is this. Merong nag-advise kay Anthony about, ano ba si Adan? Ano bang ginawa ni Adan? Kung naghahanap ka ng kapartner, ano bang ginawa ni Adan? Meron siyang relationship kay God. Nagtrabaho siya. Anong trabaho ni Adan? Nagpangalan siya ng mga hayop, nagpangalan siya ng mga plants. Alam niyo po ba yun? Hello? Sa Bible, sa Genesis, makikita po natin yung ginawa niya. Tapos, anong ginawa sa kanya ni Lord? Pinatulog siya. Pagkapatulog sa kanya, pagising niya, meron ng Eva. Nagis po ba natin yun? So, minsan, ang kulang lang talaga matulog eh. Kailangan mo lang matulog. Pag nakatulog ka na, makikita mo na yung hinahanap mo. Pero ang problema, hanap ka ng hanap, di ako matutulog hanggang di ko ito nahahanap. Pero sinasabi ng Lord, matulog ka, magpahinga ka, ipapakita ko sa iyo yung hinahanap mo. Amen? Sige, magpuyat na lang. Magpuyat na lang po, huwag tayong matulog. Di ba? Papagod tayo kakahanap. Naniniwala po ako, ina-absorb nyo ito ng husto, nawiwirduhan lang kayo sa boses ko ngayon. Pero okay lang po yan. Dumadaan talaga tayo dyan. Sa James chapter 1, verse 22 to 24, sabi po dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Bakit natin ito binasa? Because sabi doon sa una, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters, quiet waters. Pag sinabi natin still waters, may alon o wala? Wala po, di ba? At kapag ka po yung tubig, walang alon, tahimik, walang ripple, nagiging ano yung itsura niya? Para siyang salamin. Para siyang salamin. Nagiging siyang salamin and pag merong salamin, anong kailangan mong makita? Yung sarili mo. Gustong ipakita sa atin ng Lord, anak, magpahinga ka. Ipapakita ko na sa iyo ano nang itsura mo. Sa puyat mo, sa lahat ng mga ginawa mo, sa lahat ng mga pinagpaguran mo, anak, tingnan mo. Tingnan mo yung salamin. Masaya ka ba sa nakikita mo? Pinapakita sa atin ng Lord because God is more interested not in what we achieve, but who we become. Interesado ang Diyos sa kung ano ang kinalalabasan ng ating pong mga buhay, anong nangyayari sa ating pong pagkatao, at nagiging sino ba tayo? Sabi sa katabi mo, sino ka ba? Ano nang nangyari sa'yo? Ano nang nahulma sa'yo ng sitwasyon, ng buhay, ng mga tao sa paligid po natin? Yung boses ko parang pa-Kuya Kim na eh. No? Mga kapatid, ano na ang nangyayari sa'yo? When you look at the mirror, are you happy with what you see? Or pagtingin mo, alam ko I could do more eh. Alam ko meron pang igaganda eh. Alam ko meron pang iaayos eh. Ang problema sometimes is just we don't have the energy for it, we don't have the excitement for it, or we don't have the faith for it. Sabi niyo nga po, faith. Pananampalataya. Napakahalaga na habang tumitingin ka sa salamin, nakikita natin, nabubuhay pa ba ako sa pananampalataya? Yung itsura ko bang to? Ito ba yung itsura ng taong nananampalataya? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung itsura ba niya yung may pananampalataya? O itsurang parang tumataya? Ay, di ba? Yung itsura natin, dapat, yung mukha ng may pananampalataya, you are believing.
You know that there's more. You know that there's something that God can do. You know that there is something that God can answer in your life. In your prayer, nakakatawa yung mga bata, no? Kasi gusto nila, bakit mapakinggan ng mga kumakain sa baba yung message? Binubuksan nila yung pinto. Well, nagigis mo ba pinag-uusapan po natin dito? Ano na ang itsura natin? So God leads you to rest and then allows you to reflect. Why does my reflection show? Pinilit pa talaga. Pero ano na bang nagre-reflect? Pag tinignan yung itsura natin, ano bang nakikita? But if we are Christians, if we are believers, ang dapat pong makita ng mga tao po sa atin ay si Kristo. Tama po ba? It is supposed to be Jesus Christ. We should be image bearers, image carriers of Christ. So ano ginagawa sa atin ng Lord? Let's us rest and then let's us reflect. Next, ano pang ginagawa sa atin? Sa Psalm 23 verse 3, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. What God does is He is able to reset, and redirect our lives. He's able to reset and redirect yung mga buhay po natin. Makita po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. All is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So oras po na ito, tawagin ko po si Ton at saka si Abby dito po sa harap. Palampakan naman natin si Kuya Ton at saka si Ate Abby. Kaya dito po, sila po ay maglalaro lang Tomb Partners. Ay, tara po, come on. Sige, Abby, dito sa gilid. Palapakan naman natin sila, guys. I-share sila. Si Ton at saka si Abby, they just got baptized nung retreat. Palapakan natin si Lord doon. Wow, praise God. So, nung retreat, nag-express, before pa ng retreat sila, Abby, nag-express sila ni MJ na magpabaptize. And then, si Ton naman, he's been with us for mga 2 years na. Grabe, 2 years. Alam niyo po, saan ko nakilala si Kuya Ton? Sa fun run. Sa fun run. Tapos, sa pag-uwi namin galing fun run, sabi ko, sama ka sa church. Sige po, samahan naman sa church. Tapos, eto na, 2 years. Pagkatapos nun, dito na siya. And it took some time, but he decided to get baptized, follow the Lord. Praise the Lord. Amen? Sige, ready ka na. Ikaw bang mauuna? Ayan. Palapakan natin si Lord, come on, sa buhay po ni Kuya Ton. Come on. Palapakan naman natin si Lord, come on. Ano po, ako si Ton, yung nagmi-media dyan na mabagal. Pasalamat din ako na makapag-share ako ng testimony ko. Dati po akong may naligaw sa landas na nawalan ako ng faith kay Lord. Tapos, nung nakilala ko sila, Pastor B, parang alanganin pa ako sumama kasi Catholic ako nun, tapos Christian. Parang naano ako na baka husgahan nila ako. Tapos, sorry.
Tas ayun na, yung habang tumatagal, binigyan din ako nila Tita Linda ng Bible. Pero di ko pa siya masyado nagagamit nun. Ah, parang ilang years din bago ko nagamit. Ayun na. Tap- Tapos yung mga sumunod na taon, may mga challenges ako. Akala ko na kaya, kaya ko gawin lahat mag-isa. Tapos yun na, parang napuno na ako, na naiinis ako. Mundi ka na ako makasakit ng tao. Tapos yung service nun, bala ko na talagang sana umalis dito. Tapos magpapaalam na ako na alis na ako ng church. Tapos parang medyo na-late yung service nun. Sobrang tagal. Na nakalimutan ko na magpaalam. Tapos pag uwi ko, ano na yung Bible na binigay sa akin ni Tita Linda na biglang nakabuklat doon, parang nahulog ata sa cabinet ko yun kasi doon walang nilalagay. Tapos nakita ko yung verse na Psalms 56 verse 3. Uh, when I'm afraid, I put my trust in you. Yun ano ba yun? Naiyak ako. Yun parang naiyak ako noon na nagtiwala ako kay Lord noon kasi parang dami niyang pinaramdam sa akin nung araw na yun. Tapos after nun, siguro malapit na yung retreat, bigla lang ako nag-decide na gusto ko magpabaptize. Tapos yung mga decisions ko ngayon, sinasama ko na si Lord. Yun na. So, dito ka muna. Yan. Ngayon, sumusunod na siya kay Lord. Praise God. Tawagan naman natin si Abby. Yeah. Palapakan naman natin. Ano po, hello po. Ano po, wait lang, first time ko po kasi magsalita sa madaming tao. So, ano po ako, makeup artist po ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord po kasi binigay ni Lord yung pangarap kong trabaho simula nung bata pa. Tapos, before po nung church ako, syempre madaming problema. Yung kita ko sa makeup, ang laki-laki, pero parang laging kulang, parang may kulang. Tapos parang kahit anong laki ng kinikita ko sa pagme-makeup ko, parang laging kinakapos. Tapos, ayun, Christian talaga ako, dati pa simula kasi pastora yung tita ko. Pero malayo yung loob namin sa side nila kasi kapatid yung daddy ko. Yung daddy ko kasi, mapanakit siya, physical. So, hindi kami sobrang naging close hanggang naghiwalay sila ni mama. Tapos yung naghiwalay sila ni mama, yung mga kapatid ko ako, naghiwalay-hiwalay na din. So, broken kung broken talaga kasi hiwalay-hiwalay. Tapos, ayun, ah, parang yun nga yung sa makeup po. Laging kulang. Tapos kahit anong parang solve ko nung problema, parang pa rin, parang problema pa rin. Parang paulit-ulit na dadagdagan ng problema, ganun. Tapos hanggang sobrang laki talaga ng problema. Tapos dati, ang alam ko lang, si Lord lang, magdadasal lang pag may kailangan, ganun, ganun lang. Tapos sa 3 years namin ni MJ, never kami nagsimba. Dito lang kami first simba namin dito po. Tapos kaya ako siya na mag-church na kami, kilalanin na natin si Lord. Kasi may problema kami that time, yung sa kapatid ko, yung sa mama ko. Tapos parang wala na akong pag-asa. Tapos yung that time, ghost month ng mga makeup artists. Sa mga makeup artists, walang event masyado, which is yung August. Talagang parang 5 booking lang ako. Hindi naman yung sapat sa bayad ng renta, sa bayad sa mga pangkain, ganon. Tapos, yung sa TikTok ko, parang iyak ako ng iyak. Tapos pag scroll ko sa TikTok ko, yung puro verse po ni God na God is good, or hindi ka papabayaan ni Lord. Tapos, before po, grabe yung overthink ko pag sa gabi. Parang natatakot ako mamatay, what if hindi ko mabot yung mga gusto kong pangarap or gusto kong
maging in the future, baka bigla akong mamatay. Natakot ako sobra. Tapos yung time na yun, parang nakikita ko na, tapos may binigay sa akin Bible yung tita ko. Tapos yung mga lumalabas sa Facebook ko, sa TikTok ko, sa Instagram ko, puro kay Lord na. Tapos nagsabi ako kay MJ na na mag-church na tayo, una nga sa Katoliko. Kaya parang hindi ko naman pero hindi ko siya feel kasi parang hindi ko maano. Tapos naalala ko nung dati, in-invite siya ni Ma'am Alex po na mag-church. Sabi ko kay Ma'am Alex na try natin kay Ma'am Alex mag-church, which is Tito po. Tapos ayun po, yung simula nung bumalik po kay Lord, yung pagpunta po namin dito, sobrang introvert ko po. Pag kinakausap ako, di po ako nagsasalita talaga. Parang ngingiti lang kasi sobrang nahihiya po ako. Tapos ayun po, yung nalaman ko po na kada nagsisimba kami, sobrang welcoming po nila pastor, nila pastora po, nila Ate Nash po, sila Ate Bina. Tapos parang na-open up po yung loob ko, naging komportable po ako. Hindi na po ako nahihiya, and sobrang thankful po kasi yung retreat po, natakot ako kasi yung sa kasama sa kwarto, ibang tao. Hindi ko pa kilala sila Ate Bina. I mean, hindi ko sila close talaga at all. Tsaka si Ate Bon. Tapos natakot ako kasi, yun nga, ibang tao. Si MJ lang kasi laging kasama ko eh. Tapos yung unang gabi, nag-a-adjust pa ako. Tapos yung pangalawa, parang hindi kami natulog ni Ate Bina na-vent out ko, nasabi ko sa kanya lahat ng tanong ko, and ginabayan niya ako sa mga kung paano ko i-handle yung problema. And sobrang thankful ako kay Ate Bina kasi parang kaya ako introvert kasi feeling ko walang nakikinig sa akin. Tapos yung nakausap ko si Ate Bina, parang feeling ko, napapakinggan ako. Tapos yun po. Sobrang thankful po ako na baptize po ako kasi gusto ko talaga mabaptize. Pero yun nga, hindi kami okay nung sa tita ko. Kaya ayun po, sobrang thankful po ako dito sa church na to kasi sobrang tinanggap po nila kami na walang judgment po, and ayun. Ano yung ginawa ni Lord sa life mo na ngayon na nandito ka? Na talagang yun yung pinaka-grateful. Grateful po ako sa lahat ng ginagawa niya kasi kahit yung dati pong hindi pa po ako masyadong kinikilala siya, hindi, parang binibigay niya agad na pag nagdasal po ako na, Lord, bigyan niyo po kami ng gig kahit isa lang. Parang binibigay niya agad, magchat-chat po ng inquiry, tapos may booking na, tapos ayun po, pag magdadasal po ako sa kanya, sobra lahat. Ngayon po, hindi na po ako nag-overthink. Pag may problema, wala na sa akin kasi alam ko may plano si Lord sa lahat ng bagay. May plano si Lord sa akin, kaya hindi na po ako nag-aalala sa kahit na pag may problema, okay lang yun. Si Lord yung may plano po na mas maganda kaysa sa plano ko. Palapakan naman natin, Ate Abby. Kinakabahan pa yan. Okay. So, alingin Kuya Ton sa si Ate Abby. Alam niyo po, yung ginawa po nila today, this is sharing their testimony, testifying. Sabi po dun sa verse kanina, we are Christ's ambassadors. Okay? Yung mga ambassador, they speak about kung ano yung nire-represent nila, ngayon pinapakita natin ano yung ginawa ni Lord sa life po nila. Ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay po nila. So, kaya po tayo nagpapasalamat at nagagalak because we know na ano po yung ginawa ng Lord sa life po nila, gagawin niya rin po sa atin or maaring sa mga tao rin po na darating po dito sa church. Pag-pray po natin sila sa oras po na ito. Lord, salamat po kay Abby, kay Ton. Thank you, God, na ikaw po, O Diyos, ang siyang nagbabago ng buhay. Hindi po ang simbahan, hindi po ang mga tao, not even the pastors and the leaders. It's only you, God, who can change our lives. Be glorified, Lord, sa mga testimonies po na ito. Ikaw po ang lalong maiangat, maitaas sa mga buhay po namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin muli sila. Thank you, Abby. Thank you, Kuya Todd. Ang hina naman ng palakpak. Sige po, makakabalik na kayo. Ayan. Kinakabahan na si MJ kasi next week na siya. Ayan. Next week, ayan, yung mga, kinakabahan ka na. Ay ka lang. Yan. So alam niyo po mga kapatido, it is good to share the goodness of God. It is good to share yung testimony kung paano po si God nagmo-move sa life po natin.
Sabi po doon sa verse kanina, no? He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang nire-restore po ni Lord sa atin, yung soul po natin. Lagi po yan kailangan ng restoration. Lagi po yung soul mo kailangan ng surrender. Naniniwala po ba kayo doon? Yeah, kasi yung soul po natin, yung puso, yung isip natin, sabi kanina ni Ate Abby, overthinker. Ang daming ino-overthink. Overthink malala sa maraming mga bagay. Yung sa gabi, di ka makatulog, dami mo naiisip, no? Or anxious tayo, meron tayong mga bagay na hindi natin mabitawan sa ating mga isipan. And that is a matter of the soul. Yan po ay sa kalooban po natin. And sinasabi po dito, He restores my soul. Your soul needs to be restored. Ano ba yung mga sumisira ng soul natin? Bitterness, unforgiveness, fear. When we allow yung fear to creep in or manatili sa isipan po natin, paulit-ulit, tinatanggap natin yung mga takot. Or maaaring may mga salitang hindi maganda na ibinato sa atin, inilagay sa atin, tapos dala-dala natin siya sa ating isipan, sa ating po mga buhay. Yun po yung nagdadala ng kasiraan sa soul natin. So, the Lord wants to restore your soul and it can only be restored by Him. Bakit po? Walang iba na nakakaintindi, ang pinaka nakakaintindi sa kalooban ng tao kung di ang siyang lumikha sa Kanya. Amen? Si God ang pinaka nakakaalam. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ngayon, yung buhay natin is not about our own sake. It's not about our own name. Ang sinishare natin ngayon about kay God is what would lift up His name. What will glorify His name. Hindi na po ito tungkol ngayon sa mga sarili po natin. Sa sarili natin mga pangalan. Pero ang pagtaas ng pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Pwede yung palapakan po natin muli yung mga nag-testify, yung mga nag-share. Next week, makakarinig pa tayo ng mga sharing. Sabi po sa Psalm 23 verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The Lord reassures us and reforms us. Hebrews 13, sabi po dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Dahil kasama natin si Lord, sabi natin, no, I'm not afraid. Yung kanina sinishare ni Abby, yung kinikita niya parang okay naman, pero parang hindi sapat. Parang laging may kulang. Ayun pala, yung kulang is yung being with the Lord. And because when we are with God, kasi may mga tao na kahit na ang dami na nila na meron sila, parang lagi pa rin silang kulang na kulang. And you will see what the problem is. The problem sometimes is discontent or greed. Sometimes the problem is comparison. Meron ka naman talagang sapat, kaso kinumpara mo sa kung anong meron yung kapitbahay mo. So parang naging kulang kung anong meron ka. But we say with God, the Lord is my helper, I will not be afraid. Ano magagawa sa akin ng tao? Ano magagawa sa akin ng salapi? The Lord will never leave me. He will never forsake me. Amen? Sabi, even through the valley of the shadow of death. Ang galing po, no? Because sabi lang dito, shadow of death. Sabi nyo nga po, shadow of death. Ibig sabihin, hindi pa talaga death. Yung problema mo, it's a valley of a shadow of death, valley of the shadow of death, pero hindi sa death. Kumbaga, mukha ka lang parang mamamatay, pero hindi mo yan ikamamatay. Every time na meron ka pinagdadaanan, magugulat ka na yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, 2 years from now,
3 years, 5 years along the way, magugulat ka na, uy, dumaan ako doon. Ang hirap doon. Pero pinalakas ako doon. Nag-gets po ba yun? Para nahirapan ka, para kang mamamatay, pero may bagong nabuhay sa atin. Because you have seen a different level of faith, a different level of relationship with God. Mas nakilalo mo lalo matindi ang Diyos na wow, kaya palang gumalaw ng Diyos sa ganitong pamamaraan. Kaya palang gawin ng Diyos na ayusin kami sa ganitong pamamaraan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero ginawa ng Diyos yung kaya niyang gawin. Naintindihan po ba natin yun? May mga moments na parang mababatay ka na, pero doon ka lumalakas. Naintindihan niyo po ba yun? Sorry. Parang, for someone who trains physically, pag nagtitraining ka, yung mga training mo, na parang mamamatay ka na dun sa training, yun yung mga moment na nagpapalakas talaga po sa atin. Doon ka magugulat na sa susunod na pag ginawa mo na yun, wow, mas malakas na ako kaysa kahapon. Kasi, itong ginagawa ko, nung ginawa ko ito kahapon, mamatay-matay ako. Pero ngayon, hindi na. Kayang-kaya ko na. Naintindihan po ba natin yun? Ito yung mga pamamaraan ng Diyos kung paano niya rin tayo pinalalakas. Paano niya tayong sinasamahan. In Isaiah 41 verse 10, sabi po dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi dito, sa katuwiran ng Diyos, inaangat ka niya. Maraming pagkakataon po, yung dinadaanan kasi natin na lugar ay mali. Yung pamamaraan natin ay mali. Sabi ni Mama kanina, doon sa testimony niya na, kaya pala siya may mga kalungkutan or kabigatan kasi may nare-realize siya na, hindi pala ito yung gusto talaga ng Diyos. So, kaya po tayo, inaangat ng Diyos, sabi dito, He upholds us with righteousness. Hindi ka niya iaangat sa kamalian. Iaangat ka niya sa katuwiran. So kung dumadaan po tayo sa maligtaan, i-correct niya tayo, sasabihin niya kung ano yung tama, ituturo niya po sa atin kung anong dapat baguhin. He will give us the grace to change. He will give us the power to change. And then He will lift us up in righteousness. Amen po ba? Hindi ka iaangat ng Diyos, tapos pag-angat mo, uy, mali pa rin. Uy, mali pa rin yung buhay. Mali pa rin yung landas. Inangat ka niya, pero nasa maling direksyon pa rin. Iaangat ka niya with His righteousness. He will show you the right way to live. He will show us the right way to use our lives. Para mas maintindihan natin yung righteousness, sabihin nga po natin, right use. Right use. Ano ibig sabihin ng right use? Tamang gamit. Right use. Tamang gamit. Yung righteousness is living your life the right way. Para maalala lang natin. Right use of your life. Right use of your freedom. Right use of your thoughts, of your heart. Righteousness, the righteousness of God. Ibig sabihin, yung tamang gamit sa pamamaraan ng Diyos. Hindi pamamaraan ng tao. So He transforms us. Sabi po dito, He reassures us na kahit dumaan ka dyan, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Para sa isang pastol, meron siyang stick. At yung stick na yun na hawak niya, ginagamit niya para ano? Minsan, para pang palo, para pang kuha, minsan para pang protekta din doon sa kanyang mga tupa. Sabi doon, pag nakita mo yung rod, yung staff, it should bring us comfort, hindi fear. Because there are people, there are Christians na, I want to go to church, gusto ko makapakinig ng magandang mensahe, pero pag inaatake na yung character ko, pag inaatake na yung ugali ko, ayoko na yan. Toxic yan. No, it's not toxic. We need to change. Kailangan po natin ng mga totoong salita, yung totoong katuwiran na magbabago ng ating pong mga buhay. Naintindihan po ba natin yun? So the Word of God is not just to make us feel good. That's not the main purpose of it. Pero ang pinaka-purpose niya is maitama po yung mga buhay po natin. Kailangan itama kasi merong mga mali.
So hindi po tayo natutuwa kung ang ministry or yung church don't recognize kung merong mali or kung merong faults or may flaws ang tao at sasabihin na lang, oh, love ka namin eh. So dahil love ka namin, tatanggapin ka lang namin. But yung totoong love, nagsasabi ng katotohanan. Naintindihan po ba natin yun? But the thing is, tatanggapin mo yung katotohanan na pagkukorek if totoo rin yung nararamdam mo na pagmamahal doon sa lugar. Amen po ba? Sometimes ang hirap, puro correction, pero hindi mo maramdaman yung love. Nagkakaroon ng power yung correction pag nararamdaman yung pagmamahal. Nabavalue natin yung correction pag pinanghahawakan natin yung pagmamahal. Napapanghawakan natin yung pagtutuwid kung nararanasan natin yung pagmamahal. Naintindihan po ba natin yun? Amen? So His rod and staff comforts us. The Lord protects us. Siya magpoprotekta sa atin kahit doon sa kadiliman. Siya magpoprotekta sa atin kahit doon sa ano ba pagdaanan po natin. In Psalm 23, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Even in the midst of our greatest challenges. Masarap po ang may kasama sa buhay. Masarap po ang may kasama sa journey. But sometimes along the way, kung sino yung kasama mo sa journey, all of a sudden feels like enemies. May mga moments minsan na parang, okay naman kami nung una. Bakit ngayon parang hindi na? When that happens, what God tells us, what God reminds us is He is able to prepare a table for us in the presence of our enemies. Hindi requirement na etong lahat na nakapaligid sa iyo. Kasi minsan di mo naman alam eh. May mga nakapaligid sa iyo minsan na hindi pala makabubuti sa iyo, but God, He prepares a table before you in the presence of your enemies. And then He will show you, anak, enemy yan. Anak, hindi yan nararapat sa iyo. Anak, huwag ka dyan. So do not fear in the presence of your enemies, as long as you know that the Lord has prepared a table. Di ako matatakot kahit mapalibutan pa ako, because the Lord prepares a table for me in the presence of my enemies. Amen? Bakit siya nagpe-prepare ng table? Kakain kayo eh. Kakain kayo ni Lord. He prepares a table for you because He wants you to know that whatever it is that's surrounding you, the presence of your enemies, He's able to strengthen you in the midst of that. God is able to strengthen you, to sustain you, to supply for you in the midst of your enemies. In the midst of your opposition. Kahit na mapalibutan ka pa, kahit na marami pa na parang nagbabadya sa paligid mo, Lord, I'm not looking for an escape. I'm looking for strength. Lord, hindi mo ako kailangan tanggalin dito because if I need to be here, I will be here. But, strengthen me. Palakasin mo ako, Lord. There is a table in the midst, in the presence of my enemies. Amen? Nagpe-prepare si Lord ng table in the presence of our enemies. So Ephesians chapter 6 verse 10, sabi po dito, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. The enemy is always planning to destroy you. The enemy will always try to find ways to distract you, to keep you distracted, na hindi ka makakafocus sa Lord. Pero sabi po dito sa Ephesians 6 verse 10, be strong in the Lord
and in His mighty power. So ang pinagtitiwalaan po natin dito is not our own power. It is the power of God. In fact, the Bible tells us that when we are weak, when we say we are weak, that's when we are stronger in the Lord. Pag kaya nating tanggapin sa mga sarili natin, Lord, mahina ako. Kung wala ka, doon ka magkakaroon ng kalakasan. Pero kung sa tuwing lagi natin sasabihin, hindi, malakas ako, kaya ko to, malakas ako. Lalo natin makikita na hindi tayo ganun kalakas. But we can admit to the Lord. Pwede tayong maging totoo sa Panginoon. Sabihin sa Kanya, Lord, naghihina po ako. Lord, napapagod po ako. Lord, nasasaktan po ako. Ano gagawin ni Lord? He prepares a table before you in the presence of your enemies. He will sustain you. He will strengthen you. He will equip you. Even in the midst of that. So wag mo isipin yung enemies. Ang isipin mo, yung nag-prepare ng table. Amen? Ang isipin mo, si Lord may inihanda para sa iyo. John 7 verse 38. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. By this, he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Ang ganda po na sinasabi po sa atin dito, na iniimbitahan tayo ng Diyos. Nais niya na bigyan ka ng tubig na magbibigay ng buhay sa iyo. And by this living water, He means the Spirit of God. Whom those who believe in Him were about to receive. Tayo po, we believe in the Holy Spirit. And sabi, when He gives the Holy Spirit, He is a living water sa atin. A living water for us. Our God is able to give us life. He is the life giver. He is the source of life. And the Spirit of God, napakahalaga na yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Because if we will say, ang galing na sinasabi po ng Lord hindi sinasabi sa atin na, I will make you feel good. Hindi sabi dito na, I will change your emotions. Babaguhin ko yung nararamdaman mo. Hindi po Ang sabi po dito, rivers of living water will flow from within them. Yes, sa loob mo, sa puso mo, may nararamdaman ka. Sa puso mo, may pinagdadaanan ka. May nararanasan ka. Pero also within you, that is deeper than your soul, sabi din, is the living water. The living water of God. Ibig sabihin, the supply is already there, pero ang problema is, hindi tayo doon nakatingin. Ang mas nararamdam natin is, yung puso, yung isip, yung nakikita sa labas. But the Word of God is telling us, rivers of living water will flow from within them. Sa loob din galing. Kasi nilagay niya na, matagal na. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos. Even before you need it, it's available for us. Bago mo pa hanapin, bago mo pa kailanganin, nilagay niya na sa atin. And ito yung tunay na magbubuhay talaga sa atin, the Spirit of God from within us. Kasi nung una pa lang nilikha tayo ng Diyos, naglagay siya ng hangin kay Adan. Yung hininga na yun, His Spirit, the breath of life, nilalagay po sa atin. He strengthens us in His Spirit. Sabi dito, you anoint my head with oil and my cup runs over. Yung anointing ni God, yung pagsama ng Diyos po sa atin. Sa Bible po, ang ina-anoint yung mga king, mga warrior, prophets, messengers of God.
And today, in our generation, yung tinawag ng Panginoon, His people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, He also anoints us and empowers us. Sabi dito, your cup runs over. Mag-uumapaw. Ang gusto ng Diyos sa atin, nag-uumapaw. Hindi naghihikahos. Ang gusto niya nag-uumapaw when it comes to life. Pag tinignan yung mga sarili po natin, gaano ka kabuhay? Like, on a scale of 1 to 10, 10 being buhay na buhay, grateful with life, enjoying life, gaano ka kaya kabuhay? If our basis is yung mga nangyayari sa paligid po natin, ang hirap maging 10. Na buhay na buhay na buhay. But with God, the Spirit of God, the life that He gives us, hindi nakabase sa kung ano yung circumstance. Hindi nakabase kung ano yung nangyayari sa paligid po natin. We can be so alive all the time. Gusto niyo po ba yun? Yung buhay na buhay ka talaga. Amen? Parang ganyan. alam mo yung buhay na buhay? Di ba? I mean, when people are coming to church, we're supposed to be alive. When people are coming to, when we are seeing people changing their lives, we're supposed to come alive. Wow! Si Lord lang makakagawa niyan. When there's gratitude in our hearts, when there's this awe of God, wow! Buhay na buhay. We can all be alive in the Spirit of God. Sabihin nyo nga po, in the Spirit of God. Yan, buhay na buhay. Diba? Sabihin natin, one more time, I am alive in the Spirit of God. Practicein pa natin, ano? Parang sobrang ang taas ng energy. Pero mga kapatid, di ba? Minsan, may mga lugar pagpasok mo pa lang sa kwarto, parang ang baba ng energy dito. Parang yung mga tao dito, parang wala silang buhay. But you have the life of God. You have the Spirit of God in you. Hindi ka dapat apektado nun. Ikaw dapat yung nagbabago ng atmosphere doon. Na pagpasok mo, ikaw yung nagdadala ng excitement because you are alive because of God. Hindi ka naghihintay ng masayang pangyayari para lang maging buhay ka, pero ikaw mismo, I am alive in God. Amen? Praise the Lord. And the Lord is able to reestablish and replant us. I want to talk about this more next week. Next week, we're going to talk about family of faith. How we as Christians, we are planted in a family of faith. So itutuloy natin to next week, yung last na verse. Pwede po tayong tumayo sa oras po na ito. So my prayer this afternoon is that God will make us come to life. God will make us come to life. Nakakatuwa, no, yung mga bata. Ang bilis nilang pasayahin. Minsan nga yung pagising pa lang sa umaga, hindi ko alam sa inyo dito po, no? Siguro meron dito yung pagising mo sa umaga, bugnutin ka kagad. Alam mo yun? Yung pagising mo, parang ang hirap, yung parang, pag mo na ako kasapin, di pa ako nagkakape. Wala mo nakakausap sa akin. Parang awa nyo na. Pero sila, no? Minsan pagising nila, masaya agad sila. Yung mga bata, pagising, good morning, Papa. Good morning. Kasi agad nila. Ano nagpapasaya sa kanila? Ang tanong din sa atin is, ano nagpabigat ng buhay mo? Bakit pagising mo, hindi ka na ganun? Tingin ko nung bata tayo, hindi naman tayo ganun. Hindi naman tayo ganito. No? Yung pagising mo, parang, kailangan ko ba ng kape para ma-energize ako? Di ba?
kung ano na ng mga pamamaraan natin para pagising mo. Dati meron pa ako pagising ko. Magpapahulog ako sa hagdan para magpupush up na ako agad para malakas na ako pagising ko. Para lang mabuhay yung dugo. Pero ba't ang dami nating mga iniisip na ganun? Pero if you know that the Spirit of God is in you, the Spirit of life is in you, yung pagising mo, hindi yung parang, may mga tao kasi pagising nila, ubos na agad sila eh. Bakit ganun? I believe it's because sometimes we forget who our shepherd is. Sometimes we think na yung buhay natin, it's all up to us. Kaya parang ang bigat-bigat. But when you know you have a shepherd, and yung shepherd mo, sinasamahan ka. When you know that the shepherd is, he anoints your head with oil, you're able to overflow. Wow. My cup runs over. My cup runs over. I want that. I want that, Lord. Like for all of us na nandito po. Panginoon, gisingin mo nga kami. Buhayin mo nga kami, Panginoon. Na sa lahat ng ito, O Lord, makita mo namin na Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kasaganaan at ng kaligayahan sa pang-araw-araw. Lord, awaken our spirit, God. As a church, as a people of God, we will be ambassadors of your goodness and your love. And at the same time, Lord, maging buhay na buhay kami. Dahil nananampalataya kami na ang aming Diyos ay buhay kailanpaman. Because you live, we live. Because you are alive, we are more than surviving. We are revived. Salamat, Panginoon. That because there is joy in you, we can be so alive every day. And it comes from within. Comes from within. The joy, the life comes from within. Hindi siya nanggagaling sa labas. Hindi siya nanggagaling sa kung kanino. Hindi siya nanggagaling sa kung sino makakausap namin. Hindi siya nanggagaling sa kung saan yung pupuntahan namin. Pero nanggagaling ito, Panginoon, sabi, rivers of living water from within. We are alive in you, Lord. I am alive in you, God. We thank you, Lord, today. You are our shepherd. Dahil ikaw yung shepherd namin, Lord. We have all that we need. There's nothing more that we shall want. Because you are our shepherd, oh God. We have no fear. You lead us to rest. You restore our soul. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. You prepare a table before us in the presence of our enemies. You anoint our head with oil and our cup overflows. We thank you, Lord, for the rod and the staff that comforts us. We thank you, Lord, that you are with us. Thank you, Lord, that you invite us to surrender to the shepherd. Holy Spirit, convict us. Father, may you receive us, Lord, to give our hearts and minds to you. May we truly know you, receive you sa mga buhay po namin. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Napakabuti po, Panginoon, sa mga buhay po namin. Just acknowledge you, Lord, in our lives right now. Can we just raise up our hands to the Lord? Mari po, taas natin yung mga kamay natin sa Panginoon.
So we just declare, Lord, your goodness of our lives. You are our shepherd, our Lord and King. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti. Luwalhati kabuti mo. Di ka nagbabago. Doon ngayon nagpapahal sa buhay ko. Napakabuti mo. Ipos sa iyong likha. Doon ngayon kailangan buhay ko'y tapat. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo po sa amin ngayong araw that you are our shepherd. You know what to do with our lives. You know where to lead us. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang aming kalakasan, aming pong buhay. One more time, taas po natin mga kamay po natin. I just want to pray for you right now. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa, kalakasan, buhay, kalayaan, Panginoon, na sa iyo lamang po natatagpuan. I pray for your blessing, your favor, your anointing over our lives, Lord. Keep us in peace. The peace of God that surpasses all understanding. Be with us, Lord, sa mga trabaho, gawain, pag-aaral po namin. Asan man po kami, O Diyos, samahan mo po kami. Let the fellowship of the Father and the Son, the Holy Spirit be upon each one of us all. Wherever we go, Lord, and whatever we do, paalala mo po sa amin, God, that we are unbound, we are free indeed.
Thank you for the blood of Jesus that covers us, that washes us. We thank you, Lord, for your grace over our lives. Let your face shine upon us, God. May we seek you, honor you with our lives daily. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapaan po natin si Lord. Praise the Lord. God is so good. Amen. Paalala lang din po sa bawat isa po na nandito. No? This week is actually a CFAM week. CFAM week, ibig sabihin, ito yung week kung saan magbibit tayo ng mga grupo po natin sa CFAM. So yung mga men, kami po yun kasama sa men. Sa mga youth, kay Ate Nash. Okay? Sa mga ladies, yan, kala Pastora, Sis, tapos sila Ate Vina. Magbibit po kayo together. Pwede nyo po itong gamitin. Pwede naman kayo sa ibang lugar din. So it's a CFAM week. Let's enjoy this week together. And next week po, yung Sunday po natin is our, ano yung next week natin? Nandiyan na ba? Yung poster natin? Or wala? Okay. Next week po natin is our Family of Faith. Family of Faith Sunday. So, bring your family and friends. And ayun po, let's see each other again sa Sunday. God bless everyone. Enjoy your Sunday with the Lord. God bless po. Yan, no? Panoorin nyo po. Showing. Ayan.